Hello guys, ito na naman ulit tayo at isi-share ko lang itong aking ayusin na isang LED TV TCL. Ayan, ang kanyang model ay LED 43P6 US. Yung kanyang model guys, nakikita nyo ba? Ayan o. So ang problema nito guys ay black screen. May sound siya pero madilim yung kanyang screen. Tingnan nyo guys, testingin natin. Yan, naka-power on na yan. Ayan, namatay. On natin uli. So yung problema nito guys ay may sound siya, may audio pero wala, black screen siya. So walang picture. Yan ang problema ng TV na TCL. Ayan o, wala talaga o. Meron lang siyang sounds, pero hindi mo makita yung kanyang video, yung mga palabas. So wala talaga. Hintay lang tayo kasi minsan matagal bumukas yung mga ganitong TCL. So yan. Kaya ng mga ilang minuto, wala pa rin. So kailangan siguro natin ito ay baka problema nito yung backlight. Testingin natin yung backlight guys at buksan natin. So ayan guys, bubuksan na natin at tingnan natin yung kanyang backlight. Baka pundido na at kaya walang liwanag yung kanyang screen. At maririnig mo ay yung kanyang audio lang, no? So ayan guys, yan nabuksan na natin. Yun, yung kanyang loob. Ito nga pala guys ay medyo mabusisi at napakaraming babaklasin natin dito, no? Ayan. So mapapansin ninyo guys, yung kanyang LED ay andito sa pinaka ilalim, no? So marami tayo ritong babaklasin. Halos kalahati ng kabuuan ng TV na to. Yan. Sa ibabaw niya ay manipis na. So yung kalahati nito guys, yan, tingnan nyo guys, yung pinaka ibabaw niya kalahati, yun yung kanyang screen, yung kanyang pinaka panel. Tapos yung kalahati, ito yung control. Tanggalin natin yung speaker, isa-isahin natin tanggalin. So ayan. Ito guys, sa pagtatanggal ito ay dahan-dahan lang, ano. Kasi baka yung iba nito ay masira. So isa-isahin lang natin pagtatanggal. So ayan guys, tanggalan natin na sa isa-isa. Ayan. So bali ito guys, ang yung COF niya, yung tawagin ay chip of film ay dalawa. So bali nakadual siya. Ito guys, tinanggal ko na yung kanyang ribbon wire, ano. Yan, ito yung tinatawag natin COF. Ayan. Sabihin niya chip of film, yun ang kanyang Tapos itong kabila naman, ayan. So bali dalawa yung kanyang COF. Hindi na natin tatanggalin yung COF. So ang kailangan lang naman natin dito ay yung kanyang LED. Kasi baka may pundi, kailangan natin tanggalin. So, hindi katulad ng ibang mga LED, kapag tinanggal mo yung panel, ay lalabas na at makikita mo yung mga LED lamps. Pero ito, napaka-busisi. Marami kang babaklasin, ano? So, ito na yung kanyang terminal ng LED sa left. So, kita nyo naman guys, sobrang nipis. Ayan, no? Napakanipis yung kanyang panel. Talagang doon niya nilagay yung kanyang
LED sa ilalim, hindi sa gitna. Yung iba kasing LED sa gitna nilalagay, pero itong TCL ay iba. Sa ilalim niya nilagay. So meron siyang LED diffuser, kaya maliwanag hanggang taas. So yan, tanggalin natin yung kanyang yung terminal para sa LED bulb. So yan guys, bali dalawa ang ating babaklasin, no. Pag natanggal natin yan, testingin natin yan ng LED tester. Gagamit tayo ng LED tester kung gagana ba siya. So ito na guys, tanggal ko na yung mga terminal niya. So tingnan natin yung kanyang LED lamp. Medyo mahigpit siya. Ayan, talagang nakapix yung kanyang LED. Ayan, no. So dalawa yung kanyang LED guys. Ayan na guys, yung kanyang LED. Ibang klase yung kanyang LED, parang sa mga LED lamps, sa mga emergency light. Yan ang kanyang LED. So bali ito guys, binilang ko, nasa almost 120 pieces, 60 kabilaan yung piraso na LED lamp. Yan. Ganoon lang guys, kadali magbaklas, nasa ilalim. Ang dami mong tatanggalin bago mo makita yung kanyang LED lamp. Titignan lang naman natin dito kung may pundi o wala. Pag may pundi yung kanyang LED, yun na lang ang papalitan natin. Pero dito guys, napakahirap nitong palitan kasi dito katulad ng mga bilog lang, no? So testing natin ito guys. So gagamit tayo rito ng LED tester, pan-testing talaga sa mga LED lamp. Kasi 306 volts yung kanyang maximum. At meron tayong dalawang test prod na red and black. So negative and positive yan. Ito guys ay bali meron naman itong supply dito sa kanyang supply board. Meron akong na-detect na supply. So ang kailangan lang naman natin dito makita kung yung LED niya ay busted. So ito na guys, testing natin sa kanyang power supply, no. So wala naman ako nakitang pundi, kasi pag pundi makikita mo naman yun na kulay itim yung itsura ng LED bulb. Power on natin, tingnan natin kung walang pundi. So ayan guys, umilaw na yung kanyang LED lamp. So ayan, liwanag. Napakaliwanag yung kanyang LED. Wala nga naman siyang pundi guys. So ibig sabihin ay okay itong kanyang LED. Ayan, maliwanag siya. So okay yung kanyang LED. Off natin. Tapos power on uli natin. Ayan. Ayan guys, okay na yung ating LED lamp. Wala tayong problema rito. At ibabalik natin yan kasi wala naman tayo nakitang pundi. One eternity later. So ayan guys, balik ko na yung kanyang LED. Dito naman tayo guys, magpo-focus sa T-con board. So ito, binaklas ko na guys yung T-con board niya kasi okay na yung kanyang LED. So meron tayo ritong replacement, no. Ito yung kanyang replacement, ayan. Meron siyang tagging, yan ang replacement natin. Ito yung kanyang original TCL. Mapapansin nyo guys, meron na siyang itim. Ayan, meron siyang itim sa gitna, bali dalawa yung kanyang itim, no. Sa pinaka IC niya.
Yan, dalawa yung itim. Ito namang replacement ay may itim siya pero hindi pa naman grabe yung pagka-itim niya. Pero dun sa pinagbilhan natin ito ay okay naman. So gagamitin natin pan-testing yan. So ayan, bali dalawa yung kulay itim na yan. Kaya siguro walang video dahil nga doon ang problema na nasa Ticon board. So yung Ticon board guys ay pamalit natin na mag-replacement tayo. Kakabitan natin itong LVDS. So ayan guys, kakabit ko na lahat. Yung LVDS niya. At saka yung kakabit na lang natin dito yung wire ribbon niya. Pagka nakabitan natin yan, testingin natin naman yan. So bali guys, ang ginawa ko replacement. Hindi naman bago yung Ticon board. Replacement lang siya. Pagaganyan lang natin kung yun talaga ang sira. So pagka gumana yan sa replacement, pwede na tayo magpalit ng bagong Ticon board. So okay na guys, ayan. Ipipix na lang natin yung kanya mga yung ribbon wire niya sa kanyang sa mga socket. So pantay lang natin guys ha, madali lang palit nito. Siguraduhin nyo lang pantay yung pagkakalagay. Yan, hindi siya tabingi. Yung pit na pit yung pagkakalagay ng mga LVDS at saka yung kanyang ribbon wire. So yan o. Okay na. So testing na natin ito guys. So ayan, na-fix ko na lahat. At kinabit ko na yung HDMI niya. At gagamit tayo rito ng ayan, Sulit TV. Ito guys. Gagamit tayo ng parang for the box TV. Yung kanyang supply. Saksak natin yung mga power ng TV. So, bali may supply na guys itong surplus TV. So ayan. Power on. Ayan guys. Meron na kagad oh. So merong HDMI. Ito sa HDMI 1. Power on. So ayan na guys. Meron na. So okay yung replacement natin. So ibig sabihin sira yung kanyang pinaka Ticon board, yung original niyang pyesa sira. So problema naman ito ay may itim sa gilid. Dalawang gilid ay may itim. So ayan. Yan na lang ang problema natin, yung may itim sa gilid. So ito yung kanyang original guys. So bibili na lang tayo ng pinaka brand new nito pagka umukay na rito sa replacement na kinabit natin. Sinure lang natin kung talagang Ticon nga sira. So guys, ano lang natin to guys. I-reset na lang natin tong gagamit na tayo ng remote. Iba widescreen na lang natin sa remote. So gamit tayo ng remote para ma-pull na yung picture natin. Okay, i-ano natin sa menu. Punta tayo sa setting. Ito sa setting. Tapos punta tayo sa picture. Pagpunta natin sa picture, hanapin natin yung screen mode. Yan, screen mode. Yan, screen mode. Tingnan natin. Ayan o guys. Naka 4:3 lang yung format niya. Lalagyan natin sa 16:9 format. Yan. Para so ayan na guys, bumuka na. So okay na yung ating TCL, no? So ganoon lang guys, at nagawa na natin ng maayos at pinalitan lang natin ng Ticon board kasi okay naman yung kanyang backlight. So yun lang guys, at maraming salamat sa panonood.